Hallelujah, Jesus. Let's go ahead. Salamat, Ama, sa iyong provision, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, ang mga bagay na material ay matatapos. Ang mga bagay na ito, Panginoon, ay mawawala. Pero ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon, ang maghahatid sa amin, Panginoon, sa isang bagong buhay, isang bagong kapahingahan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa binigay mong pagmamahal sa amin. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon. Ikaw ang nagdusa para sa amin. Ang hilig namin, Panginoon, patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na pagdadaanan namin sa buhay namin. Dahil may isang bagay, Panginoon, na gagawa sa Satanas upang pigilan, Panginoon, ang iyong plano sa amin. Pero sabi, Lord, ng abitin, Satan plan had failed, Lord. Nabigo si Satanas, Panginoon, na kami, Panginoon, ay itapon niya sa impyerno dahil ikaw ang Diyos, Panginoon, na pumili sa amin bago pa itatag ang sanglibutan. Sa umagang ito, Panginoon, nilalagay ko sa mga papagpalang kamay, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na aming maririnig, Panginoon. Ikaw ang magbukas ng puso, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. At higit sa lahat, ang aming mahal na pastor, Pastor Joel, Panginoon, ay lagi mo pong samahan, Panginoon, hanggang sa kahuli-huli ang binhi, Panginoon. Sa dakong ito, Panginoon, huwag mo silang pababayaan. Sa iyo po ang papuri, ang pagsamba, pasasalamat, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen, amen. At bago ko po kayo paupuin, gusto kong bumasa muna tayo ng talata ng Biblia mula sa 1 Corinthians chapter 13, verse 9. English po sa aking, ang aking po sinipi ay sa wikang English. For we know in part, and we prophecy in part. But when which is perfect is come, then that which is a part shall be done away. When I was a child, I spake like a child. As a child, understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. For we know, though the glass darkly, but then face to face. Now, I know in part, but then shall I know even as also as I know. Pagpalain po ni Lord ang kanyang mga salita. Nakaupo na po tayo. At isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At isang malaking karangalan po ng inyong lingkod na makasama niyo sa umagang ito. Salamat po sa pagtitiwala ng ating mahal na pastor. At ito, hindi po kami magkakilala. At nakita ko sa Juan sa Manila. At hallelujah, nagpapasalamat ako, Brother Marion. At iba pa mga kapatid dito. Ganun pa man, bago kami pumunta rito, galing sa Manila, matagal na itong desire ni Sister Vivian, yung aking may bahay, no? Kasi ang mga magulang niya po talaga ay dito talaga sa Negros, no? Anong lugar? La Carlota, no? La Carlota talaga. Yung nanay niya, tsaka tatay niya, purong Ilonggo. Oo, kaya lang pinanganak na sa Tondo, kaya batang Tondo to. So hindi man siya masyadong marunong sa iligay noon, pero nakakaintindi, nakasabot man, gamay lang. So salamat sa ating Panginoon. Napakainam ng naibahagi sa atin ni Pastor Marion. Naalala ko tuloy yung mga anak ko, Pastor, sabi niya, Pa, baka mawala kayo doon, huwag kayong ihiwalay sa ano. Sabi ko, walang problema. Yung mama mo, taga doon eh. Hanapin lang namin yung kamag-anak niya. Konting langis lang yung, anong langis? Sabi ko, pag napahiran kami ng langis, makakalipad na kami pabalik ng Manila. Praise the Lord. Hallelujah. So, ganun po kami kasaya sa bahay, no, yung mga anak ko. Hallelujah. So, gusto ko pong bigyan natin pamagat ito na put away the childish thing. Pag sinabi pong put away the childish thing, that is speaking about the maturity. But we are spiritual, kaya dapat spiritual maturity, yung ating paglago, no? Bilang isang mananampalataya, siyempre tayo, sinabi dito ni Paul, nung bata pa tayo, ito yung ating pag-iisip, nung bata pa tayo, ito yung ating ginagawa, nung bata pa tayo, ito yung ating pananalita. So sa mensahe ng prophet, dispensational siya. Merong mga panahon na bata pa ang iglesia, pero ang panahon natin kinabibilangan ay ang panahon na ng matured bride sa ating panahon. So ibig sabihin mga kapatid, dapat gumulang tayo ayon sa panahon na ating kinabibilangan. Now, ang mga iglesia, mahal na mahal nilang tupa nila. Ganyan kami nila, Pastor Go. Ayaw namin masasaktan. Kami yung parang babae sa bahay. Kami yung parang nanay. Ayaw namin ilapag. Gusto namin kiss lang nila. Puro ganun lang. Puro bigay lang kung maaari. Pero yung tatay natin sa langit, gusto ma-exercise yung mga muscle natin.
That's the most muscle natin ng pananampalataya. Kaya pag yung bata nilapag ng tatay at pag nakita ng madapa, sinabi, ay, manong ka! Ano ba yan? Ginagawa. Samantala ang tatay, halika. Paglalapit na, aatras naman si tatay. Halika ba anak? Halika ba anak? So nakakalakad, na-exercise natin yung ating mga paa bilang mga bata. So yun din ang pananampalataya. So pag sa denominasyon ka, umaten, laging mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Laging ganun lang. Yung pananampalataya natin, hindi natin i-exercise. Kaya sabi ko nun, yung pag-iisip ng bata, bata yan. Di ba? Pero tayo, we are not after that. Sa Word tayo nakatingin. Kasi kung kami lang nila pastor ang titignan ninyo, di ba? Aring matisod kayo. Kasi tao rin kaming katulad ninyo. Pero dito mga kapatid, kailangan natin yung perfect understanding katulad ng narinig natin kanina. Di ba, Pastor Marion? Hallelujah. Now, may sinabi si Brother Branham tungkol dito sa verse na to. Siguro, ang quote, ang keyword natin, perfect interpretation of the word. Perfect interpretation of the word with divine vindication. Ito po, yung sabi ng ating kapatid, na mahal na kapatid, Brother Branham, sabi niya, 1 Corinthians 13 say this, when that which is perfect is come, that which is apart shall be done away, so all these little things of jumping and down like a kid, mga bata nagtatalo na, nagbibitin sa mga pader at lahat na, lalo ngayon mga hyper yung mga bata, kung ano-ano kinakain. Mamaya maligat ka lang, nakaakyat na sa bintana. Hallelujah. Di ba? Hindi na katulad si Sister Vivian nun. Yung mga batang anak ko nandun, pag tinignan ni Sister Vivian, walang aalis sa upuan hanggang matapos ng service. Pero ngayon, naghahabulan yung mga deacon at saka yung mga bata sa church. Oh, hinaharang nila kasi kahit sa pulpito pumunta yung mga bata, very hyper. Diba? Kasi sabi dito, Brother Ram, ganun talaga yung mga bata. Diba? Nagtatalunan and trying to talk tongues and all these other things that which is perfect. Pero pag tinipe natin ito sa pananampalataya, katulad na ng mga Pentecostal. Talunan, worship, hallelujah! Pero pagdating sa word, nandun yung mga musician, pagkatapos tumugtog nandun sa likod, nagkakape. Hallelujah! Diba? Yung vindication, hindi nila naintindihan yung purpose kung ba't nandun sila, katulad ng nanilig natin kay Brother Marion. Now, so we do have today, sabi ni Brother Branham, ganito na lang tayo ngayon. God help the perfect interpretation of the word with divine vindication. Oh, praise the Lord! Bakit? Kasi importante yan sa paglago, pagtanda. Pag ikaw ay bata, dapat alam mong bata ka. Pag matanda ka na, alam mong matanda ka. Diba? Nakakahiya naman lang lumabas ka sa kanto at dala-dala mo yung deding malaking ganyan. Di ba bonjing-bonjing ganon? Di ba? Hallelujah! So nakita natin mga kapatid, ang 7 taon, ando pa yung childish, ando pa yung pagiging bata. Ang unang 7 taon. Di ba? Pangalawang 7 taon, iba na yung dispensation. Hanggang 14. Tinutuklas na nila lang lahat ng bagay. Kaya nga yung anak ko na kuryente dyan dahil tinuklas na naman yung tasaksakan na, kumuha ng tinitur, sinaksak niya. Di ba? Curious na siya, nag-iisip na siya. Tinutuklas niya yung lahat ng bagay. Pag another, mga kapatid, 7 years. Di ba? Nag-aaral na yung mga bata, may pangarap niya. Another 7 years. 21 to 28. Pamilya na ang gusto. Makakasama na. Fellowship na ang gusto. Ganon din tayo bilang iglesia. Nandun na sa gulang na pwede, hinahanap na natin yung makakasama natin eternally. At yun na si Lord Jesus. Kaya nga bride age tayo sa ating panahon. Ito yung ating panahon na kanya bibilangan. Sabi niya, paano mangyayari yun? Kailangan yung perfect interpretation ng ano? Ng divine vindication. Hindi sa Bible school, hindi sa knowledge sa mga kapatid, kundi sa biyaya ng mahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah! Amen! Now, another quote, kapatid. What's a perfect God? What's a perfect God? Hallelujah. And what's a perfect God? With a perfect heart. Keep a perfect promise. His perfect word. He's sharper than a two-edged sword.
and discerning the thoughts and the heart, what? We're coming now to the perfection because the people has to come in this order for rapture. Hallelujah. So, hindi tayo dadating sa rapture na bata tayo. Hindi tayo dadating. Yung pag-iisip natin ay katulad sa bata. Inaayos ni Lord. Nagiging mature tayo sa church. Hindi na tayo matampuhin. Hindi lang tayo napahiram ni pastor ng paghulog sa motor natin. Si pastor ang damot. Hindi. No, alam natin mga kapatid. Hallelujah. Now, sabi ko noon, we are coming now to the perfection because the people has to come to His order for the rapture. That's what holding it away right now is waiting for the church come into that perfect rapture faith. Perfect rapture faith. Hallelujah. Looking for it. It means a lot of stepping down for me. It means a lot for you. But together, we'll make it by the grace of God. It's not by might, nor by power, but the Spirit says the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pastor, paano ba maintindihan ng Diyos? Mag-enroll ako ng 4 years to 14 years in the Bible school. Nagsaseminar ba ako? Ito sagutin Brother Branham. Sabi niya, God is known by simplicity. God is known, past tense, by simplicity. By simplicity. Yeah. God is known by simplicity and of revelation of Jesus Christ in the most illiterate person. Kahit wala kang pinag-aralan, pwede mo maintindihan si Jesus. Dahil si Jesus ay karanasan, hallelujah, ng buhay ng bawat isa sa atin. Ito ay binhi sa iyong puso. Hallelujah. Amen. The most illiterate person. See, not your theology. It is a revelation of Jesus Christ. Upon this rock I will build my church. No other rock accepted. No other things accepted. No other Roman rock. No other Protestant rock, no other school, no other nothing, but on the exactly revelation of Jesus Christ. True. A new birth. Hallelujah. Kailangan mo ipanganak, hallelujah, na muli sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. By lack of this revelation, kung wala tayo nito. Oh my God! Why we should have many different division among us? Bakit kaya maraming pagkahati-hati? Maraming mapagtuya? So much division among us is because the people lack that revelation. Amen. Yes. See, they lack that revelation, the teacher. Now, meron kami mga ministers meeting, hindi ito pagalingan, mga kapatid. Latagan nito ng view natin. Pero yung more higher revelation is love. Kaya nga sa stature of the perfect man, mga kapatid, yung love, yung nasa ibabaw. Itong mga bagay na hindi pagkakaintindi, sabi ni Brother Brand, ilagay mo yan sa shelf, ipanalangin mo, hindi man makakita mo ngayon, pagdating doon. Walang tanong na hindi masasagot. Yun ang very important, mga kapatid, hallelujah. Pero marami mga childish, marami mga bata, hindi mo ako intindihan, hindi mo siguro ako mahal, hindi mo ako kaibigan, hindi ba ganyan mga bata? Ayaw mo sa akin, sa sumama, hindi na katabati. Kaya yung grupo, mga kapatid, that's a childish thing. Yan ay kaisipan ng bata. At sabi ni Brother Branham, God hold this key alone. Pwede ba natin ito? God holds this key alone. Oh, hallelujah. Notice, sabi niya, pansinin ninyo, God holds this key alone, no diba? No theologians can tell you. O, pupunta ako doon, ang galing ni Bishop doon, ang galing ng pastor doon. Bakit? 10 taon sa Bible School. Lahat napabasa mo doon sa cover to cover. Ang galing niya. Tinatanong mo pa lang, sinasabi na yung verse. No! Theologian.
kahit ipukpok ko sa iyo ang Biblia, kung hindi mo buksan ni Lord ang puso mo. Hallelujah! Hindi mo siya maintindihan. It's not known. It's hid from them. They know nothing about it. So, the school, then you say, I got the PhLLD, the PLDT, o ano pa man. You only make to me, and I believe that to God and to any real true believer, that means you're just much farther away. You just back off. God is not known by education. Oh my! He is not known by how you explain. Si Lord lang ang pwedeng magpahayag sa iyo. Kaya nga yun sa babae sa balon, hindi ba? Inalayuan siya, makasalanan siya, wala siyang alam. Pero nagpahayag si Lord sa kanya. Amen, hallelujah. So nakita natin, ito yung ating panahon. Si Kristo Jesus ay nagpapahayag sa atin bilang nobyo tayo nobya ng kordero ng Diyos. At gusto ni Lord na tayo lang ang makaalam ng bagay na plano niya. Even Brother Branham, sabi niya, yung third pull, yung pangatlong hatak mo, hindi ito para sa lahat. May gusto pa rin akong basahin, kapatid. Sabi niya rito, then in the word that's wrote in parables, then in the word that's apostrophe S, wrote, sinulat, past tense, wrote in parable. Parables. Then the word that wrote in parables and everything else can only be revealed. And the only truth will ever be known by is spiritual revelation. Narinig natin kay Pastor Maro, divine revelation, spiritual revelation. And if your revelation doesn't tie it together, then your revelation is wrong. Diba? Maraming mga tao nakakapanaginip sila. Ang sabi nila, ikaw ang tatawagin, ikaw magiging pastor namin. Itong pastor na ito, dalawa na palang asawa. Diba? Paano nangyari yung vision na galing kay Lord? Hindi mo maitali sa Biblia. Ito palang pastor na to, yung mga anak ay pasaway. Sila nag-uumpisa lagi ng trouble sa kanilang. Wala siyang mabuting patutong. Pero sasabihin mo, pastor kita kasi nanaginip ako ito. Sabi ni Lord, hallelujah. Diyan ka magsimba sa taong yan. Oh my. Sabi ni Brother Ron, pag hindi yan, naitali sa salita ng Diyos, and your revelation doesn't tie it together, then your revelation is wrong. It must blend like you was putting a jigsaw puzzle together. And you didn't have anything on the side here to look that was get seen and mixed up. And you say, well, I believe this goes here and I believe it goes there. That's the human mind. First thing you know, your sins would be wrong. Dapat malaman mo na mali ang ginagawa mo. Diba? Nilalagay mo yung baka sa ibabaw ng puno at doon siya kumakain ng damo. Be a cow picking grass on the top of the tree. So it wouldn't work. But if you got something here to go by, well, no. You say, oh, God revealed to me of something. It isn't according to His Word. And tie to the Word together, then your revelation is wrong. Hindi pwede maging tama yan pag bumangga sa salita ng Diyos. Ang loyalty natin ay sa Word. Sinabi ng propeta yan, itong taong ito, pag iniwan niya ang salita, iwanan niyo ang taong yan, sundan ninyo ang salita. Amen? Hallelujah. Isa pang magandang quote. Orsa. Hallelujah. So clear, God a clear understanding. God a clear understanding. Doon tayo sa taas. How many receive the promise of the Holy Ghost? Are you glad that you are in the land? So tinitipo niya ito doon sa Exodus, paglabas.
over here now, eating the old corn. Nandito na tayo sa panahon na kumakain na tayo, hindi na yung mana, kundi yung old corn. Binhi na yung kinakain natin. Eating the strong thing of God and got a clear understanding. Yung blessing na bumabaksak, hindi masama yung kasi inangkin nga ni Lord yun. Ako yung manang galing sa langit. Pero yung old corn, galing yun sa binhi. At yung binhi ng salita, ito yung magpapagulang sa iyo. Ito yung binhi na magbibigay sa iyo ng clear understanding. Your spiritual mind is mold you up and know exactly who He is. You know exactly what He is. You know exactly where you're going. You know exactly all about it. Anong gustong sabihin dito? Kilala natin si Kristo Jesus. Minsan si Pastor Roel naglagay sa church sa ganito. Meron daw pumasok, nakita niya lumapit dito at nag-cross eh. sa church eh. Hallelujah. Tayo kilala natin. Di ba? Hindi ito si Kristo Jesus. Si Jesus na sa puso niyo. Hallelujah. Amen. So nakita natin, nagkaroon ng publication about the songbook na ang cover sa likod ay ganito. Nagtalo-talo sila. Hindi naman daw tayo Katoliko, ba't nilagay natin yun? Ano ba naman kinalaman sa Katoliko yun? At ano bang kinalaman yun sa message? Di ba? Hindi yan ginodiyos natin. Di ba? Meron lang yung kinalaman sa revealing ng word sa ating panahon. Meron lang yung kinalaman sa maturity ng ating panahon. Madadaanan natin mamaya. Okay, 5 minutes, Pastor Don? Your spiritual mind. Sabi ganon. He is known exactly where you're going. You know exactly about it. You know whom you have believed and persuaded and able to keep that which you're committed him against that day. And that one that who falls talking now. Hallelujah. So nakita natin mga kapatid, habang gumugulang ang church, dapat gumugulang din yung ating understanding. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Now, bakit tayo tinuro ng propeta sa Book of Revelation? And Book of Revelation is a book of symbol. Di ba? Ang sabi rito, the Book of Revelation has more symbols. Pakitulungan, sister. Has more symbols. Has more symbols. Yan. And the book of Revelation has more symbols in that all the rest of the book in the Bible. It has more symbol because it's a book of prophecy. It's a prophetic book. Therefore, it has to be understood by prophetic class. Kaya ngayon, nakita na ng mga denomination, very late na sila. Meron naman silang prophetic Bible school. Amen. Hindi ko alam kung ano tinuturo nila. Tapos darating yung mga Korean minister, prophet daw sila. Ito yung mga prophet. Oh my. This book is not meant for anybody. Yun ang maganda. Hindi ito para sa lahat. Ha? Amen. There's nobody can understand it. Hardly. This book is made for the certain class of people, which is the bride of Christ. Tayo yun. Pinagkalooban tayo makaunawa. Hindi dito, hindi ko sana. Sa puso ng bawat isa atin. Yung pagmamahal ng Diyos, naintindihan natin na wala palang ibang Diyos. Siya pala yung makapagrahihang Diyos. Siya pala yung sinasamba doon. Pero iniwan niya yung trono dahil sa pagmamahal sa iyo. Sinanggan niya ang lahat ng hampas. Sinanggan niya ang lahat ng sakit. Hallelujah. Yun yung understanding natin. Mahal na mahal ako ng Diyos kong pinaglilingkuran. Oh my! This book, sabi ganoon, ay ginawa para doon sa certain class of people. On over Deuteronomy, it say the hidden things belong to the Lord. That is right. And He revealed to us, His children, the hidden things. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Now, makita natin, meron tayo statue of the perfect one doon sa likod. Ang huling nilalapat ay head. Kasi si Brother Branham naniniwala sa na stages
o dispensational ang maturity ng church. Ito yung sinabi niya. At siguro isang keyword, head age. Jesus himself, saan banda yun? Jesus himself, ayan, is the interpretation of the Bible when He made manifest in the age that part of His body is being made manifest. It's a hand age, merong panahon ng kamay. It must be hand, dapat kamay. It can't be head age. It the voice age. And then, well, it can't be a foot age. See? And now we are the eye age. And now, next, bakit sinabi ni Brother Branham na eye age? Kasi prophet siya. And now the next him said to come seeing a prophetic. Diba? Hindi natapos sa mata. Diba? Pumunta tayo doon sa bahaging ulo. Doon sa capstone. Now, pakita natin mga kapatid. Nung buksan ang selyo, alam natin ito na nagkaroon ng mystery cloud. Sa tingin natin, pangkaraniwan lang yan. Di ba? Nakapaganon yan. Pero, 1965, sabi ni Brother Branham, meron tinig siyang narinig. Sabi, it-turned it down. Ito babasahin natin. Hopesman, head of Christ. In 33. At 33. Hope means double N, apostrophe S. Head. Hopeman's head of Christ. Wala yung L, F lang. Single F, Hopeman. So, kuha tayong ibang keyword. Christ at 33. Yung 33 niya, ayan. Ayan. So, kinikwento niya, sabi niya, doon na ako sinorkat ko na, doon na sa something. O, ilang hit ba yan? Yung 1965, ang message na dito is trying to God a service without God's will. Siguro 2 hit siya kaya. Ayan. I thought maybe the voice means turned it right. And when I did, you see what it is? Hopesman, head of Christ. Ang nakita ni Brother Branham, na pinakamalapit, sabi niya yung hopesman. And the 33, here, look here. See, the dark bird, its face, its eyes, hair coming out. The wing, and so on and so forth. So, kaya ito mga kapatid, merong kinalaman to sa maturity. Inire-reveal sa ating panahon kung sino sa Kristo Jesus by revelation of His Word. Kaya tinawag niya tayong Word Bride eh. Di ba? So nakita natin mga kapatid, kaya sa ating panahon mga kapatid, kilala natin kung sino si Isaac sa pamamagitan ni Eliezer. At maraming mga kaloob si Eliezer. Di ba? Pero hindi sinabi ni Rebecca, papakasal ako sa iyo, Eliezer. Mayaman ka pala. Hallelujah. Hindi lang ako yung binigyan ng mga kaloob, pati yung mga nanay ko, pamilya ko binigyan mong kaloob, sa iyo ako sasama. Pero hindi. Yung narinig natin ang nagbigay sa atin ng pagmamahal, hallelujah, doon sa Panginoon ni Eliezer, sa Panginoon ni Brother Branham, hallelujah. Hindi si Brother Branham. Hallelujah. Revealed himself. So ito ay merong kinalaman, mga kapatid, sa ating paglagong spiritual. Ang sabi ni Brother Branham sa isa niya pang quote, sabi niya, the headstone, when it comes to feet, pag lumapat na yung headstone, taas po natin, doon sa bandang una. Now we're left the Pentecostal age. Sumulong na tayo mula sa Pentecostal age. Wala na yung mga batang naglulundagan. Hallelujah. Wala na yung mga batang maingay. Di ba? Tapos na tayo lang. Now we are coming to like in the pyramid. Not pyramid doctrines. Now, but I mean like a pyramid. The headstone, when it comes to it,
it got to be home. There got to be ministry in the church. The true church of the living God. Now when with the headstone come, sino? Christ. Or the minister of Christ, and Christ will fit right together perfectly. Sa isang kinakasal, pag tinanggap mo, hallelujah, ang lalaki, isusuko mo rin ang iyong full authority sa kanya. He is the head of your body. Ito yung relasyon natin kay Lord. Kaya pala tayo pinapagulang ni Lord, hallelujah. Gusto niyo bang mag-asawa ng isip bata? Gusto niyo ba? Di ba? Ayaw natin. Gusto natin matured, mga kapatid. Ito pala ginagawa. When the headstone come, Christ, or the ministry of Christ, and Christ will fit right together perfectly. Perfectly. Matured si Lord, kaya dapat matured din tayo. Amen. Hallelujah. Si Brother Branham, masipag siyang mangangaral. Nagsisikap siya, marami siyang mga notes. Pero nung nabuksan yung 7 seal, in the time of the head, anong sabi niya? Looking over the old notes. Binalikan ni Brother Branham yung kanyang mga naunang, tawag dito, outline ng kanyang preaching. Looking over old notes. I say this, looking over old notes that I preached on many years ago. I just coming and saying that I thought it was right. Sinasabi ko yun yung tama dahil pinangaral ko yun. It was away of the line. And now, all 4 of them seal. Pinangaral ko lang yung 4 na kabayo na yan. O lahat ng seal yun na yan. If it's about 20-minute sermon. Hallelujah. Maikli lang pala mag-sermon si Brother Branham. Hallelujah. Para si Brother Marian lang pala. 20 minutes. The 4 horse rider revelation throw it all together. And said, 1 horse went wide. I said, perhaps that a famine. The next horse went a famine. And then, like that. But, sabi niya, when the word really has opened up. Kailan yung sinabi ni Brother Branham? Nung opening ng seal. Nung mabuksan na yung word. But when the word really was opened up, it was the 100 miles away from it. Ang layo ng katotohanan sa pinangaral ni Brother Branham. Ito yung preacher, inaamin niya yung pagkawamali niya. Di ba? Sinabi niya noon, sabi niya, ang kabayong puti ay si Kristo. Pero sabi ng word, si Antichrist yan. Di ba? Sabi niya, ang layo-layo ng pinangaral ko. But when the word really was opened up, it was the 100 miles away from it. So it behooved as to what to do, and maybe had to this time to do. Salamat kay Lord. Hallelujah. Pinakita ni Lord yung plano niya. Siya ay babalik at merong siyang nobya, mga kapatid. Hallelujah. Meron pa akong 2 quote. Pwede ba yun? Hallelujah. Next, mga kapatid. Hallelujah. Merong mga nag-iisip ngayon kasi sila lang yung nakakats ng revelation ng prophet. But Brother Branham, ginampanan niya completely ang message ng rapturing faith. Wala tayong hahanapin pang iba. Kompleto yun, mga kapatid. Siguro, para keyword na lang, new field. Taas tayo. Tama ba yan? Tignan natin kung tama. The sign of His coming should bring the entire congregation. When we read it from the Word, the Holy Spirit had told us, go a certain place, such and such, and things will happen. Not tell us what it was. Pinapupunta siya ng tinig, pumunta ka doon, ganito gagawin mo. Hindi niya nga alam kung ano yun. But it would happen. We go there, it happened that way. Tama ba? Parehas tayo? It got that way. The newspaper fact it, the magazine fact it, show the picture of it. Meron pa rin kinalaman dito yung sinasabi ni Brother Branham. Nakita ito doon sa pillar of cloud, sabi ko sa newspaper, sa magazine. Sabi niya, come back here, nandun na siya, and see those great mystery, pero pangaral niya 7 seal, hidden in the Bible, open up
to us on a new field. Hindi ngayon 2024 lang ang new field. Ang new field doon sa panahon ng opening, ng seal. Pero marami nagsasabi, silang nakatanggap ng new field. Sila lang ang merong right to revelation. Ang piyasa natin ay luma na. At hindi na ito makakapagdala sa atin sa paggawa. Sino nagsabi sa iyo niyan? Hallelujah. Ang propeta nagsabi, meron na buksan sa atin na new field. Hallelujah. Meron tayong nilalakaran ngayon that we never known before and perfectly blend into coming of the Lord Jesus Christ. Oh God Almighty. Hallelujah. Last quote, mga kapatid, pagpasaysayan nyo na. That means this book can't be revealed to anyone. But, kanino daw? Special class of people. Napakadati yung special class of people. Hallelujah! Amen. It will be the one with prophetic insight. It will require the ability to hear God. It will require supernatural instruction. But just a student comparing verse to verse, do that is good, maganda yan, but mystery require the teaching of the Holy Spirit, or never becomes clear. Kung hindi ka bagabayan ng Espiritu Santo, hindi ito magiging malinaw sa atin. God bless you, special people of God. Pastor Joel, God bless you. Kagalakan ko po makapiling kayo sa hapon ito, sa umaga nito.